carrots, bell pepper, ah, flour, ketchup, sugar, granules, asin, sibuyas, bawang, luya, at yung ating pritong isda. Mayroon akong pineapple tidbits at saka suka. Ayan, paghahaluin ko silang lahat dyan. Ayan, inano ko muna yung, dinrain ko yung katas ng pineapple tidbits. At ngayon, ilalagay ko yung suka. Tansyahin lang. Wala akong measuring cup talaga na kung ano. Basta tinatansya-tansya ko lang. Tansya measurement. Ayan, nilagay ko yung ketchup. Tansya din pa rin yan. Wala tayong measuring cup. Hula-hula lang. Pero nasa lasa naman yan eh. Pag naluto na, dagdagan na lang kung ano yung kulang. Ayan, maglagay ako ng kuntong tubig at dahil gusto kong simutin yung ketchup dahil sayang naman yung sweets and spicy na ketchup yan, banana ketchup. Ayan, tapos halo-haloin na natin, ilagay na natin yung ating slurry or cornstarch para pangpalapot dun sa ating sauce. Ayan, at halo-halo lang natin yan. Mix-mix lang ba para ma-dissolve siya. Ayan, gaya yan. Tapos ilagay doon, isama natin doon sa ating mixtures. At ayan, pagkatapos nyan, ay maggisa na tayo ng ating ay lagay pa pala natin yung sugar, asin at saka yung granules. Na-advance yung salita. Ayan, halo-halo uli. Pagkatapos maggisa tayo sa ating kawali ng sibuyas, bawang, at yung luya. Diyan inuna ko yung luya guys kasi medyo matagal kasing masunog naman yung luya. Gusto ko kasi siya yung lumalabas yung kanyang aroma. Ayan, sinunod ko yung bawang. At pati na rin yung sibuyas. Ayan, halo-halo lang hanggang sa maging glossy na yung ating sibuyas at mga bangina. Tapos ibubuhos dyan yung ating mixtures, yung ating sauce. Ayan, ibuhos natin siya dyan. At pakukuluin muna natin. Lutuin natin yung ating sauce. Medyo halo-haloin lang natin yun pa minsan-minsan para hindi magdikit kasi nga may siya. At dahil kumulo na, ilagay na natin yung carrots at saka yung bell pepper. Ayan na guys. Ayan, pwede ninyong lagyan kung yung dahon ng sibuyas para medyo may greenish siya, medyo mas attractive yung kulay niya. Nakalimutan ko lang kasi kaya ayan, ganyan. Sige, halo-halo lang. Nilagyan ko siya ng isang kutsarang ketchup para medyo may kulay-kulay din siya. Ayan, at malapot na yung ating slurry. Nilagay ko na yung pineapple tidbits at pakulo-kuloyin natin ulit ng mga ilang minutes lang para yung mixtures, yung lasa nila mag blend. At ayan, titikman na natin. Diyan mo na malalaman kung kailangan mo siyang dagdagan, kung ano idadagdag na kulang, kung asim o tamis. So ayan, nag-thumbs up na dahil okay na yung lasa. At itatambog na natin ngayon yung ating isda. Ayan, 3 piraso. Nakalimutan ko yung pangalan ng isda na yan eh. 3 piraso lang yan. Medyo pricey kasi ang mga isda ngayon. Kaya 3 lang. Hati-hati na lang. Ating kapatid. Ayan, at tinapingan ko siya ng sibuyas para maluto din yung ating sibuyas dyan. Parang na-steam siya. Kasi pang dagdag aroma din yun. At masarap din naman talaga ang sibuyas. Kainin. Kasi manamis-namis yan. Tapos ayun, lang natin yung sauce para ma-absorb ng isda at mag-blend yung lasa sa kanyang katawan. Actually, nilagyan ko naman ng asin yung aking isda bago ko pinirito. Hindi nga lang masyado kasi nga baka umalat naman. At ayun na nga, ganyan-ganyan lang yan guys. Hanggang sa pwede mo siyang baliktarin kung gusto mo naman. Kaya lang babaliktarin ko yan mamaya, parang presentation lang kasi yun para mas maganda sa paningin ng ating mga viewers. At ayan na siya guys. Maraming salamat.